Ay salamat. Gumalaw na ang Office of the President. Lalo na po ang Presidential Communication Office. Ayan naman po ang talagang dapat nilang gawin. Under ni Acting Secretary Dave Gomez. Dito ho sa mga sobrang fake news, libelo, cyber libel. Ito pakinggan nyo. Dahil personal pong nagpunta ng DOJ si Secretary Gomez at nireklamo na ho. Ang tinukoy dito yung Malasakit News Philippines. Hindi ko alam itong grupong ito. Mukhang Malasakit News ang dating, pero mukhang fake news talaga, hindi lang ho pagmamalasakit. Ito yan ang report ng Office of the President, dahil mismo ang sinasabi rito ay si Pangulong Marcos ang nagbigay ng go signal kasuhan ang mga gumagawa ng fake news. This our PCO Secretary Dave Gomez reminded social media users that zero tolerance will be exercised to those who are maliciously and deliberately spreading false and fabricated contents online. This as government intensifies its campaign against fake news. R.R. Tubise has more in this report. Office of the President, PTV. The Presidential Communications Office has referred to the Department of Justice to handle the investigation of those behind the Facebook page Malasakit News Pilipinas for allegedly spreading false information related to the country's energy situation. According to the PCO, 3 posts from the page were identified as false. The alleged energy lockdown, misinformation about a fuel shortage, and an emergency lockdown supposedly caused by a fake COVID-19 variant. These acts allegedly violated Article 154 of the Revised Penal Code, which penalizes the publication of false news. The agency said these posts aim to deceive and cause public panic, taking advantage of the declaration of national energy emergency. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. PCO Secretary Dave Gomez submitted the findings of the Anti-Fake News Desk to the DOJ to identify the page administrators and filed the appropriate charges. We remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contents. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. The government emphasized that it will further intensify Fake its news campaign against fake news in the interest of public safety. R.R. Tubise So, from the National TV Network. Thank you, salamat po. Ang isa sa nagbalit, marami lumabas po yan, nag-viral kahit siyang media organization. Pero yung PTV, Office of the President, ayan po yung nagbabalita. Dahil yun naman ang totoo. Yan ang matagal na natin sinasabi, na sana'y gumalaw ang Malacanang. Sana gumalaw ang PCO. Ayan nga po, nabuhayan, gumalaw na sila. Actually, yung Malasakit News Philippines na may nagpo-forward sa akin kung ano daw ang comment ko, pero hindi ako makapaniwalang mga tao yung mga yan eh. Kakaiba yung ginagawa, fake talaga eh. Ewan ko ano pinanguhugutan nila. Mukhang naman tawag niyan, parang sinasadya niya. O ngayon, gusto niyo magpasikat, sikat na kayo ngayon, pinag-uusapan na kayo. Pero pag pinanood kayo, pasintabi na sarili kong opinion, talagang madidismaya. Wala kayong resibo, wala talagang dahilan para sabihin nyo, pero ginagawa nyo. So, dapat lang kayo kasuhan talaga. At yan eh, hindi lang dapat kasuhan, dapat talagang ipatigil yung ganyang klaseng operation. Walang kalaman-laman, walang malasakit sa tao. Fake talaga. Mga babae pa naman yung mga nagbabalita ron, pero wala talagang kwenta-kwenta eh. Ako sa tagal ko na ho sa broadcast business, radyo at telebisyon. Pag lihitin mo kang media, hindi mo kayang gawin yan. Hindi niya, at walang network na gagawa at papayag na ganyan ang pagbabalita. Ayan, pero talagang fake eh. So sana po, total inumpisahan mo na yan, Secretary. Ituloy-tuloy mo na yan, napakarami, lalo na po hindi lang yung sa issue ng enerhiya. Yung nagpapalabas na may sakit ang Pangulo, malala ang Pangulo. Meron pa nagsasabing ang Pangulo daw wala na, hindi nagpapakita. Puro libelous yan. Demanda ninyo. Hindi naman ang trabaho niyo dyan sa opisina mag-monitor lang. Kailangan yung panagutin ang lahat ng fake na sumisira sa pagkatao ng Pangulo at sa buong bansa.
national security concern yan. Yung sobrang paninira, lalo na ho sa personal, laban sa ating Pangulo. So ngayon, sinasabi dyan utos daw ng Pangulo. Mabuti, inutusan. Kung hindi pa kayo inutusan, hindi kayo gagalaw. Ganun ba yun? Alam niyo sa totoo lang, hindi kailangan ang Pangulo pa ang mag-utos kung magpapail ng kaso yung mga government official, department secretary, laban sa mga fake news, laban sa paninira. Kayo mismo mayroong authority. Huwag na ninyong gamitin ng Pangulo. Huwag niyo sabihin, inutusan pa kayo. Dapat kayo mismo is may sariling galaw. Dahil hindi naman mamomonitor ng Pangulo ang lahat At saka kaya nga kayo nilagay na kasekretary. Extension ng Office of the President. Dapat mayroon kayong sariling desisyon. Ngayon, inamin niya na inutusan daw ng Pangulo, sabi daw ng Pangulo, kasuhan na abay. Isipin mo kung hindi pa kayo inutusan. Kaya alam nga naman ang Pangulo pang mag-utos sa lahat ng cabinet secretary na binabatikos ng personal ng mga anti-Marcos at kung anong grupo yan. Dapat hindi ganon. May batas, ipairal at ang trabaho ng nasa gobyerno ipatupad ang batas. Hindi kailangan ang Pangulo pa ang mag-utos. Ganyan po yung aking opinion dyan. Ituloy-tuloy na po ninyo. Kasuhan ninyo ng kasuhan yung mga anti-Marcos. Dahil sobra lumalala. Pinagkakakitaan na nila yung paninira ng personal. Nililin lang nila mga Pilipino at pinapaniwala nila sa kanilang fake news. Yun naman kanilang mga followers, paniwalang-paniwala sa kanila. Kawawa sila, kaya lalo silang naghihirap. Lalo silang nawawala ng pag-asa dahil sa fake news ng mga anti-Marcos. Ganyang kasama ang epekto. Kaya ang gobyerno ay merong obligasyon. Isalba yung sinisira ang pag-asa. Isalba yung nililinlang ng mga Pilipino mula sa mga nangi-influensyang fake operation, fake news. Dahil yung mga gumagawa ng sobrang paninira ng hindi naman totoo, yan po ay walang malasakit kahit gabuhok sa gobyerno at sa tao. Gusto lang nilang magpasikat, gusto nilang lang kumita, at wala silang pakialam na malinlang, mabulag sa katotohanan at mapaniwala sa kanilang sinasabi ang mga followers, supporters nila. Masang Pilipino yun, simpleng Pilipino yun, kasi ang mga may pinag-aralan, may matinong buhay, may matinong trabaho, hindi naman makikinig sa kanila. Hindi naman maniniwala sa kanila. So, sino ang kanilang binibiktima? Yung wala, yung mahirap, yung kahirapan, kahinaan, sinasamantala nila. May obligasyon ng gobyerno pangalagaan yung mga taong yan na ginagamit ng mga makasariling hanay na anti-Marcos vlogger, anti-Marcos mga social media influencer. Alam na alam natin kung sino gumagawa niyan. Kitang-kita naman po ninyo yan. Kaya kayo dyan sa PCO, kung araw-araw gawin nyo dapat, mag-file kayo ng kaso sa dami ng sumisira sa inyo ng pamamersonal. Please like and share.